Evening po. Parang nakasimangot yung iba eh. Parang di good yung evening nyo ah. Anyway, panibagong linggo na naman po ng ating pag-uusapan. At sana kayo po ay matuto. Talagang nakasimangot yung iba. Parang pangit punta dito sa harap, nakasimangot kayo. Yan, ngitian nyo ko yan. Ngitian nyo yung katabi nyo. Anyway, salamat po sa mga pumunta at panibagong series na naman itong pinag-uusapan natin sa mga live stream viewers at sa mga hindi naka-attend last week. Ang pinag-uusapan po namin ay tungkol sa pagbabago ng isipan. No? Change how you think series. And this is our second week of this series. Last time, pinag-usapan namin yung think like a CEO. No? At ngayon, ang pag-uusapan natin ay, Sir, naiwan ko yung yung pampindot. Yung pampindot, ayun. Thank you po, Pastor. Yan. So, sige, let's start. Ngayon, pag-usapan natin tong stop living day to day. Sabi dyan, think beyond today's income. Okay? So, sabi dyan, most people are not broke because of lack of opportunity. They are broke because of short-term thinking. Day-to-day thinking produces survival. Kingdom thinking or long-term thinking produces legacy. Ano nga ba yung kingdom thinking? Sabi dyan, no? Kingdom thinking is a long-term thinking. Sa kaharian ng Diyos, hindi short-term ang requirements ng pag-iisip, kundi long-term. Okay? So, dapat tayo ay merong long-term na isipan. Nagigets nyo ba? Nagets nyo? Tapos na tayo. Dito lang iikot yung ating pag-uusapan. So, we need to have this long-term mindset. Sabi sa Hebrew 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Anong ibig sabihin yan? Pain produces future reward. So sometimes, nang nakikita lang natin yung mahirap ngayon, pero hindi natin nakikita yung long term. Sabi dyan sa verse na binasa natin sa Hebrew, gandang gabi, yung binasa natin dyan sa Hebrew, no discipline seems pleasant at the time. So kung tayo ay nagdidisiplina sa ating sarili, dahil hindi tayo short-term minded, tayo ay long-term, kingdom-minded. Kingdom thinking ang ating ina-apply, long-term. No? Hindi maganda sa simula, pero soon, yan, i-harvest mo rin yung mga magagandang bagay na ginawa mo. Medyo mahirap talaga pag negosyante ka kasi unang 2 taon, 3 taon, medyo mahirap eh. Pero long term, sa long run, medyo talagang mag-harvest ka na rin. At hindi yun tsamba na idea, kundi galing yun sa Bible. Okay? If your mind only calculates today's income, you will never build tomorrow's influence. You were not created to survive today or just today or this week or this month. You were created. Nawala. You were created to survive or to create, you were created to establish something that outlives you. So nabuhay ka, hindi para mabuhay
buhayin mo lang sarili mo o yung pamilya mo araw-araw o this week. Kaya ka na-create kasi meron kang dapat magawa na mahalagang bagay na kahit na mamatay ka, nagpapatuloy pa rin. Okay ba yun? Tawag doon, anong tawag doon? Legacy. Di ba? Something that outlives you. Okay, hindi lang naisulat dyan. Sorry po. Kingdom Foundation. God does not think in days. He thinks in generation. Sabi niya sa Genesis 17:7, I will establish my covenant. Sino kausap niya dyan? As an everlasting covenant between me and you and your descendant after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Pastor, sino kausap niya dito? Si Abraham. Ito ay pangako kay Abraham na yung kanya daw descendant at yung generation after ng descendant niya ay pagpapalain. So, ibig sabihin, hindi nag-iisip yung Diyos sa kung ano yung meron lang ngayon. Nag-iisip siya pang future. Katulad ng sabi ko, God does not think in days. He thinks in generations. Everlasting covenant nga yung sinabi dyan. No? Ibig sabihin, hindi pansamantala. Panghabang buhay. Pangmatagalan. Naintindihan? Okay. Your descendants after you. Ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa susunod na henerasyon. Parang yan yung sinasabi niya kay Abraham. At ganyan mag-isip yung ating Diyos. Siyempre, dahil idol natin si God, ganun din dapat tayo mag-step. Tama? Okay. If you only think about this month's bills, you will miss next decade's vision. So, medyo mahirap to, lalo na kung nagsisimula ka. Paano ba alisin yung hindi ka nag-iisip ng monthly bills? Ang sinasabi ko dito, wala dapat sa survival mode yung utak mo. Though you do your living, you do work for living, but at least magkaroon tayo ng isipan na mas mahaba, na mas long term pa. Yun yung ibig sabihin dito. Kasi masasayang lang. No? Masasayang lang kung yung target lang natin ay masurvive yung, kahit na nagninegosyo kayo, masurvive lang ngayong buwan, okay na yan. At least dito sa pagninegosyo natin, meron tayong pang monthly lang. At least nababayaran natin yung nakasurvive tayo sa isang taon. Pag ganyan lang yung mindset mo, siguro talagang hindi lalaki yung negosyo na meron ka. Kasi ang goal mo lang naman, mabayaran nyo lahat, kailangan yung bayaran ngayong buwan yung monthly bills nyo. Yung mga mortgage, yung bayad sa bahay. At least nakakasurvive, parang ganun. Kung ganyan yung magiging mindset natin, lalo na tayong mga negosyante, matatagalan talaga yung pagiging maayos o malaki ng ating negosyo. Pang-empleyado yan Sabi dyan, employees think salary. That's monthly basis. Builders think structure. That's why talagang ini-encourage ko kayo to do system. Kasi kailangan ma-structurize nyo yung inyong business. Yung business ay trabaho din naman. Kasi trinatrabaho natin to. Yun nga lang, trabaho na nilalagyan ng sistema at structure. At dapat ganyan tayo mag-isip. Dapat ang goal mo, kahit na mamatay ka na, kung mamamatay ka ngayon, o bukas, bakit hindi pa ngayon? Sabi di ba? Hindi, isipin mo na lang. Dapat ang goal mo, kahit mamatay ka, nag-work to. That's the mindset. Yun yung kingdom mindset. Long term. Hanggang sa mamatay ka, gumagana pa rin. Something that will outlives you. Naintindihan niyo ba yun? Generational lang iniisip ng Diyos. At dapat ganun din tayo ng mga anak niya.
maipamamana natin dapat yung sistemang ginagawa natin. Hindi yung survival mode. Naiintindihan niyo siguro yung sinasabi ko. Workers think consumption, always consuming. Kingdom leaders think multiplication. So this is the point number 1. Survival thinking keeps you small. Day-to-day mindset, ask. Ito yung tinatanong niyan, yung may mindset ng pang day-to-day lang. How do I get through today? Paano ako makakasurvive ngayong araw? O ngayong linggo, o ngayong buwan? Ganun yung mag-isip. Pero yung kingdom mindset is this. Kingdom mindset ask, what am I building for tomorrow? May binibuild ka ba talaga? Kaya mo bang sabihin na yung ginagawa mo, kahit na kamatayan mo, yung mga anak mo makikinabang pa rin? O baka yung sistemang ginagawa mo, don't get me wrong, hindi ko sinasabing mali yung diskarte nyo. Pero baka yung sistemang ginagawa nyo, pag namatay ka na, yung mga kliyente nyo, wala na rin. Because you don't create system. You just create connection. And without you, your business cannot work. Just like nung nabubuhay ka pa. And that's not system. You get my point? So you create your system. I hope you realize something today. Anong iiwan mo? Sabi diyan, a good person leaves an inheritance for their children's children. Apo. O kung apo sa tuhod, kasi kasama na yung sa mga anak ng mga anak mo yun. Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa liliit, apo sa alikabok, apo sa labas ng bahay. Kahit sinong apo, basta may iwan mo sa kanila. Generational. Yung dapat na thinking na meron ka. That's why you need to create system. Hindi pagalingan, okay yun, may connection tayo, okay yun, magaling tayo makipag-usap, pero hindi yung pagalingan ng pakikipag-usap yung sinasabi kong sistema. Kundi kung paano mag-flow yung negosyo mo without you. Naintindihan? That's business. Business is a work with system, with structure. And without structure, without system, hindi mo pwedeng pagmalaki sa aking negosyo yan. Ang tawag dyan ay source of income. And without you, the business will die also. Yung ginawa mo ay mamamatay din, kasabay mo. Ililibing na yan ng mga anak mo doon. Kaya huwag kayo papayag din na yung mga anak nyo hindi mamanahin yung negosyo na meron kayo. Ayaw namin yan, Dad, mahirap, masakit sa ulo. Sabi mo, masakit sa ulo yan eh. Bakit masakit ulo mo? Kasi hindi mo nilagyan ng sistema, tapos yung ipapamana mo, sakit ng ulo. Huwag ka papayag. Kailangan ipamana mo sa kanila yung sistema. This is the system, anak. Ito yung blueprint ng sistema natin. Mula sa umpisa hanggang sa dulo, ganito yung proseso. Ganun. Dali nga lang yan, Dad. Papamana mo yan sa apo mo, ha? Papamana mo yan sa mga apo ng mga apo ng mga apo ng mga apo mo. Titigil lang tong negosyo natin pag nagunaw na yung mundo. Natatapos na yung end of the world. Anyway, ayoko magunaw yung mundo. Hindi magugunaw yung mundo. Paganda ng paganda. Yun yung paniniwala ko. Hindi hayaan ng Diyos. Kasi sayang itong ginagawa natin kung magugunaw yung mundo. Tinuturuan tayo ng Diyos tumalino, gumawa ng bagay ng mga magaganda, tapos sisirain din pala ng Diyos. Hindi ako sa ganong klaseng pag-iisip. Ang mundo natin ay paganda. Kasi sayang yung, gusto ko lang i-share sa inyo. Optimist. Hindi, kumbaga parang pag sinira ng Diyos yung mundo, ano yung salitang redemption? Destruction pala yung ibibigay niya. Ang sabi niya, bumaba si Kristo to redeem
the humanity, and the heaven and the earth to God. Redeem. Restore. About sisirain. Nagets nyo? So, hindi. Sinare ko lang sa inyo. May kanya-kanya tayong paniniwala. So, I am just sharing kung ano yung meron sa akin. Saan ako? Again, a good person leaves an inheritance. So, if you think you're a good person, you leave inheritance. Okay? For your what? Children lang ba? Or children's children? I mean, minsan kinakatakot ng mga negosyante ito, pag namatay ako, mauubos lang rin ng mga anak ko yung pera na ginawa namin. So bakit? Kasi hindi mo sila tinuruan, napatakbuhin yung sistema. O kaya naman, wala ka talagang ginawang sistema. Ganun lang kasimple. In your lives, if your life stops at your needs, you are still thinking like a worker. So wag ka lang mag-isip ng pangangailangan lang. Ang isipin mo, yung kinikita mo, dapat mag-produce pa yan, mag-multiply, dumami, para sa future. Kapag ang iniisip mo lang kung paano matugunan yung mga pangangailangan mo, araw-araw, kada buwan, sa isang taon, next year, sana makasurvive tayo ulit, pang worker mindset pa rin yung meron tayo. Dapat meron tayong, katulad sabi ko last time, CEO mindset. Okay? You were not designed for daily relief. You were designed for long-term rulership or dominion. Sabi niya, and let them have dominion. Sabi niya sa Genesis 1:26. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng dominion. Yun yung plano niya kay Adam. At dahil niredeem na tayo ni Jesus Christ, nung siya ay pinako sa krus, namatay at muling nabuhay, yung redemption nasa atin na, ang gusto ng Diyos, i-continue natin yung inutos niya kay Adam. Have dominion, rulership. At hindi mo magagawa yun without you having system and structure. Are you with me? If you are doing it alone, without partnership with the system that you created, kung meron man, it's not dominion. It's source of, at kasama yung mamamatay pag namatay ka na. Grabe naman, puro patay naman yung usapan niya. Basta may panggastos, okay na. Mahirap yung ganong klaseng mindset. Ang tawag doon, survival mindset. Pero yung kingdom mindset ay, paano magiging stable ang pamilya ko 10 generation mula ngayon. Kakaiba yun. Hindi 10 taon mula ngayon. Hindi 1 taon mula ngayon. 10 generation. Generation sa Bible, it's 40 years. And that's 400 years. Kung nakakita ka na ng ganong katagal na kumpanya, di wow. And that's the target. Kung gusto mo, 100 generation. Sabi ng iba, dumating na si Jesus Christ nun. Okay. At least you plan. Like how God planned. Generational. Are you with me? Point number 2. Tumatagal ako, no? Bibilisan ko na. Kingdom people think in seasons, not in days. The world think in days. The kingdom thinks in seasons. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time for everything, may tamang timing ang bawat bagay, ang lahat ng bagay. A season for every activity, meaning hindi lahat sabay-sabay, may paces. So you need to wait for the right timing. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung pag gumawa ka ngayon, walang resulta, ayaw mo na. Lahat may tamang panahon. If you just trust God's timing, that's the perfect timing.
If you spend everything in your harvest season, what will you plant in your next season? Anong ibig sabihin niyan? Kapag ginagastos mo lahat ng kinikita mo, wala ka ng pampuhunan sa susunod, ano pa itatanim mo? Di ba? Huwag kang, hindi. Tawag dito, tsaka na natin problemahin yung bukas. Sabi naman sa Bible, do not worry for tomorrow. Di ba? Hindi lahat ng natanggap natin ay panggastos. Or lahat ng kinita natin, hindi yan lahat panggastos. Dapat marunong tayong magtabi dun sa mga hindi pa nagninegosyo. Sa mga nagninegosyo, may contingency funds na yung mga yan. Kasi alam na nila yung nangyayari. Pag wala ng pera, wala. Magsasara yung kumpanya mo, kaya dapat meron kang contingency funds. Dapat ganun tayo mag-isip. Habang tumatagal, pag nagninegosyo ka na, matututunan mo, dapat pala hindi ko inubos sa product na yun yung pera ko. Kaya nga sabi sa Bible, sabi nga, yung salitang, yung quote, sabi nila, do not put all your eggs in one basket. Yung ba sabi? Anong gagawin? You give your eggs to me and to others. Meron yun ano yung verse sa Bible? Mag-ano ka daw sa 7 venture, yes to 8, sabi dun. Ibig sabihin, hindi ka ba magkakampante sa isa lang? Dapat paramihin mo yung opportunity. Ganyan. So, nakalimutan ko yung exact word, pero yun yung sinasabi sa Bible. Same. Sana ba ako? Sabi dito, if you only react to pressure, you will never prepare for opportunity or opportunities. Reactive mindset, naghihintay lang yan pag may crisis bago kumilos. Pag may problema na, tsaka gumagawa ng paraan. May kilala ba kayong ganon? Pag may na-ospital, tsaka yan magtatrabaho ng maigi. Pag yung anak niya kailangan, sorry, baka kasi magkatotoo. Naintindihan niyo sinasabi ko. Kunwari, may sobrang emergency na. Nasa ospital na si ganito. Hindi kailangan ko ng trumabaho, nasa ospital na si ganito eh. Pero pag walang nasa ospital, petics, nandun nanonood ng Netflix. Tinatapos yung mga season doon. Di ba? They are wasting their time. Tapos pag meron ng problema, doon na nape-pressure, gumagawa ng paraan, talagang nagtatrabaho na ng maigi, halos patayin na yung sarili. That's, reactive mindset. Pero meron tinatawag na prepared mindset. Ano yung prepared mindset? Bago pa dumating yung bagay, pinaghahandaan na. Naintindihan? Okay. Yung day-to-day thinker, ang isip niyan, one-day millionaire. Ginagastos lahat. Pero yung kingdom thinker, nag-iisip kung paano babudgetin yung pera, magkano i-invest, magkano iipunin. That's the kingdom thinker. Okay? Narinig niyo na ba yan? Wala kang kakontentuhan sa buhay, kaya nahihirapan ka tuloy. Sinasabi yan sa mga tao na para bang minsan naiiyak, tapos kasi nangangarap, tapos nag-fail, nag-invest, na-scam, tapos pinagtatrabaho ng magulang pero gustong magnegosyo, tapos failure. Sabihin, wala ka kasing kakontentuhan, makontento ka kung anong meron tayo. Pinahirapan mo lang sarili mo. Dahan-dahan lang. Madalas yan nasasabi. Sa isang taong may pangarap at may plano. Tapos nagpe-fail. Nasabi na ba yun sa'yo? Ha? Ilang beses na? Madami? Nagmamadali ka kasi. Bawal nga naman hasty. Pero hindi sinasabing huwag kang mangarap.
Pero pag-usapan natin yung totoo. Meron ako diyang planning and contentment. Planning versus contentment. Ito ba ay contradicted sa isa't isa? Contradict ba sila sa isa't isa? What do you think? Planning and contentment are not a contradiction in the kingdom. Hindi yan contradiction. Actually, they operate in different areas of life. Planning is direction of your life. Pinaplano mo kung saan ka pupunta. Mula sa vision mo, sa direction, sa vision, sa goal, pinaplano mo. Okay? Contentment is a condition of your heart. Kasi maraming nagkakamali dun sa usapang contentment. Akala nila yung contentment yung huwag ka na mangarap, huwag ka na magplano. Ayan, yung binigay sa'yo ni Lord, makontento ka na dyan. Yun minsan sinasabi. Pero yung contentment, it's the position and condition of heart. Yung hindi ka naiinggit sa iba, pero nangangarap ka pa rin. Yung hindi ka nagkukumpara, pero nangangarap ka pa rin. That's contentment. Pero yung contentment na wala ka nang ginagawa, hindi contentment yon, katamaran ang tawag doon. Di ba? So, planning, explain pa natin ng maigi. You can plan strongly and still be fully content. Kahit plinano mo na yung buong buhay mo, pati yung susunod mo mga gagawin, you can still be contented. Naintindihan? So, planning, what you do, external action. Sabi diyan, planning is wisdom and responsibility. Sets direction, prepares for the future, builds vision, builds tuloy, ano ba yan? Uses strategy, acts in stewardship. Sabi dito sa Proverbs, pag sinabi mo na yung pagiging kontento ay wag nang magplano, ay makokontra to. The plans of the diligent lead surely to abundance. Ba't sinabi yan? Planning is external action, what you build and prepare. Yung contentment, how you live inside. It's internal condition or position. Sabi dyan, contentment is peace and trust in God. No anxiety, no greed, no desperation, trust in God's timing, satisfaction. No comparison. Hindi ko nalagay dyan. Kasama yun. Hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba. That's contentment. Pero kailangan, nagpaplano ka pa rin. Sabi dito ni Paul sa Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstances. Contentment is internal condition, the state of your heart. No? Sinasabi mo, hindi, kontento na ako sa meron ako, pero inggit na inggit ka sa kapitbahay mo. Hindi contentment ang tawag doon. Naintindihan? Kontento na ako sa meron kami. Tapos hindi ka na nagtrabaho. Hindi rin contentment ang tawag doon. Kontento na ako sa meron ako, pero nagrireklamo ka sa Diyos. Hindi contentment ang tawag doon. Yung contentment, nagtatrabaho, nagpaplano, nangangarap, pero nagpapasalamat at nagtitiwala sa Diyos. Hindi sinisilip yung meron sa iba. And that's contentment. Gusto ko lang linawin sa inyo. May worldly contentment, merong kingdom contentment. Yung kingdom contentment, meron yung buo, yung pagpaplano, may direction. Yung worldly contentment, yung katamaran. Tsaka yung pera lang yung dahilan kung bakit kontento. Kaya pag nawala yung pera, hindi na siya kontento. Naintindihan? So yung contentment na pinag-uusapan natin ngayon, contentment na meron pa rin pagpaplano at maayos yung puso. Hindi nagkikwenta, hindi nagrereklamo, hindi nagkukumpara. Naintindihan? That's contentment. Why did Jesus say, do not worry about tomorrow? Bilisan ko lang konti. Sabi dito yan sa Matthew. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow. Kaya ko to dinidiscuss kasi ito, nami-misinterpret ng karamihan.
at ginagamit para maging tamad sila. Sabi diyan, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag mo na problemahin yung bukas. Ano ka ba? Hayaan mo yung bukas yung magproblema sa sarili niya. Sabi sa Bible yan eh. Sige, trabaho lang tayo, huwag tayo magplano. Basta gagawin lang natin today kung ano yung kailangan natin gawin. Paano bukas? Hayaan mo na yung bukas, huwag tayo magplano. What Jesus teaches here is contentment, not laziness. He is not saying, do not plan, or do not dream, or do not prepare. Wala siyang sinabing ganon. Ang sinasabi dyan, do not worry, do not live in anxiety, trust God. Yan yung sinasabi ni Jesus. Naintindihan? Okay. Why does God tells us not to worry? Because, why? Because worry means fear about the future. Natatakot kang dumating yung mga panahon. Okay? Lack of trust in God. Alam mo, sa totoo lang, mas matatakot kang dumating yung panahon pag wala kang pinagplanuhan. Naintindihan? Kaya hindi laziness yung sinasabi ng do not worry. Ang sabi dyan, yung position ng heart, yung condition ng heart mo. Because worry means a divided mind. Nandun ka sa lumang pag-iisip mo, tsaka dito sa pinag-uusapan ngayon. Long term ka mag-isip, pero short term pa rin paminsan. Sabi dyan, yung Greek ng worry ay merimnao. Hindi ko alam paano bigkasin yan. Ba't ba nasama yan dito? Meaning yan, a divided mind, a distracted heart, being pulled apart by fear. Worry means anxiety, not planning. Do not, di na sinabi doon, do not plan, di ba? So, yung worry, ang ibig sabihin, anxiety. Hindi sinasabi yung worry ay do not plan. So, you plan. You understand? Okay, you plan. Generational. You leave inheritance. You plan for the future of your children's children. There's nothing wrong. You understand me? Okay. Sabi dyan, important. Worrying about tomorrow is equals to fear. Preparing for tomorrow is equals to wisdom. Jesus teaches, trust God today, obey today, plan wisely, do not live in anxiety. Contentment is not katamaran, stagnation, walang pangarap, walang plano, at lalong-lalo na yung contentment ay hindi sinasabing walang vision. Kasi sabi dyan, sabi dun sa binabasa natin lagi, without vision, people perish. Di ba? So, yung verse na yan ay hindi contradiction sa lahat ng pinag-uusapan natin ngayon. Yung magplano ka, yung pagplanuhan mo yung susunod na mga araw, yung susunod na mga buwan, yung susunod na mga taon, yung susunod na mga henerasyon, ay hindi masama sa Diyos. Ang masama, yung natatakot ka nang dumating yung panahon. It's worrying. You get my point? Contentment means peace while pursuing purpose. Bakit yung ibang Christian nire-reject yung pagpaplano at pagdidream? Kaya naman dumarating sa panahon na sila rin ay hindi na nangangarap at hindi na rin nagplaplano ng buhay. Kasi sabi rin sa Bible, mapalad yung mga mahihirap. O kaya maging mahirap na lang tayong lahat. Hindi. Alam niyo kung bakit? Some Christians reject planning and dreaming because they misunderstand certain Bible teaching about faith, trust, and contentment. Example, they confuse worrying with planning. Nagkakamali sila. Kala nila contradiction yung dalawa. Kumbaga parang pag sinabing huwag ka mag-worry, huwag ka nang magplano, yun yung sinasabi. Sabi dyan, ayan yung verse natin kanina. Jesus said, don't worry about tomorrow. Not don't prepare for tomorrow. They think future thinking is equals to lack of faith. Pag nagplano ka na daw sa future,
o pag pinag-isipan mo na yung mangyayari sa future na gusto mong pagandahin, wala kang faith kay God. Sorry, ayun yun. Yan. Wala ka daw faith. Number 2, they confuse faith with passivity. Stay put ka lang. They believe trusting God means no strategy. Si Lord na bahala. Huwag ka mag-isip. Si Lord na bahala. Pag nag-isip ka, may tiwala ka sa sarili mo, hindi sa Diyos. No goals. Ano pa? No preparation. Pag nag-prepare ka, wala ka tiwala sa Diyos. Mag-pray ka lang. But biblical faith acts responsibly. Anong sabi diyan? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Faith without work is dead. Number 3, they misunderstood or understand contentment. Natututo ba kayo? Sobrang ganda nito para maituro nyo rin sa iba. Huwag kang makontento na kung anong meron ka lang. Sabi ni Lord, kailangan makontento tayo. Hindi, magkaibang kontento yung pinag-usapan natin. Yung sinasabi kong kontento, yung katamaran mo. Tsaka yung wala kang plano sa buhay mo. Yung sinasabi ko last time. Okay, number 3. They think contentment means no ambition, no growth, no dreaming. But biblical contentment is peace while pursuing purpose, not stopping vision. Okay? Number 4. They fear self-dependence. Ito na yung sinasabi ko kanina. They think planning or dreaming or having a vision means trusting yourselves or themselves instead of trusting God. Para bang pag nagplano ka, sobrang tiwala mo sa sarili mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hayaan mo na, huwag ka na magplano. Basta si Lord na bahala. Ano yung si Batman, si Lord? Kay Batman yun. Bahala na si Batman. Bahala na si Lord. Ginagawa mong Batman si Lord. Hindi, you plan. Kasi yun yung inuutos niya. Sabi niya, do not worry. Hindi naman sinasabi dun, do not plan. I hope you understand. But the biblical, saan na ba ako? Yan. But the Bible teaches, plan and submit to God. Sabi yan sa Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. O bakit may sinabi dyan na i-establish na yung plans mo? Ibig sabihin, pinagpaplano niya tayo. Tama? O, kailangan mo lang mag-submit. Trust God, plan, and He will establish your plan. You get it? Okay. So, number 5, kaya hindi sila, nire-reject nila yung planning, tsaka yung dreaming, or yung having a vision, having a goal, because reaction against worldly ambition. Pag nangarap ka na yumaman, magkapera, magnegosyo, para bang mali na. Kasi usapang pera. Because they see greed and pressure in the world, they reject vision and planning altogether instead of rejecting wrong motives. Ang masama, yung magpayaman ka at may masama kang intensyon at motibo. Yung magpayaman ka, hindi masama. Walang sinasabing ganun sa Bible. Gusto nga ng Diyos, yumaman tayo. You understand? Okay. Ba't ang tagal ko dito? Okay. Matthew 6:34, yung sinasabi kanina, kingdom truth. God opposes worry, pride, and selfish ambition. Not planning, not dreaming, not building vision. So, okay lang magplan, okay lang mangarap, okay lang magkaroon ng vision, magkaroon ng pag-structure ng buhay ninyo. Walang problema doon. Okay? So, sobrang haba nito kasi sabi ni Pastor Nick sa akin, mahirap talaga yung contentment na usapan. Sige, paliwanag ko na lang dito. Kaya ni-research ko talaga ng maigi. Okay? Biblical. Okay. Matthew 6:34 is not contradiction. Okay?
Sabi diyan, Jesus did not say, stop planning, stop dreaming. He said, stop worrying. Okay? So, do not worry, but have vision, have dreams, make plans, trust God. Tapos na ako dyan sa contentment. Tapusin ko na rin siguro tuntok ko. Ang haba eh. Pero you understand. That's why you need to plan. That's why you think long term. Gusto kong i-justify na kailangan mo mag-isip long term. Hindi problemahin kung ano yung susunod na mangyayari sa kinabukasan o sa susunod na buwan, kundi planuhin. Magkaiba yun. Ha? Naintindihan? Okay, so, point number 3. Income is temporary. Systems are permanent. Money comes and goes. Systems stay and multiply. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if your income increase, but your discipline does not, your problems will increase with it. Mas dadami yung utang mo, mas dadami yung pinoproblema mo. Kaya sinasabi ng iba, alam mo, habang lumalaki yung negosyo, mas lumalaki rin yung problema. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo dinisiplina yung sarili mo. Sa pula ko doon. Nung ginawa ko tong talk na to, parang ayokong gawin kasi parang sabi ko, yan yung mindset ko eh. Sinasabi ko pa man din sa mga tinuturuan ko, alam mo, habang lumalaki yung negosyo, lumalaki yung problema. Tapos sinapak ako niyang talk ko ngayon. Sabi niya, pang! Kasi wala kang disiplina. Okay? Aray ko. God does not multiply chaos. Hindi niya minumultiply yung problema mo. Ikaw yung walang disiplina. Ikaw yung hindi sumusunod sa Kanya. He multiplies stewardship. Amen? Point number 4. Ihabol ko lang to. Mayroon akong sample. Pag lumaki yung sweldo, pag lumaki na yung sweldo ko, saka na ako mag-iipon. Pag madami nang kinikita yung negosyo ko, saka na ako mag-iipon. Hindi, mali. Ang sabi dun sa verse na binasa natin kanina, kung hindi ka marunong sa maliit, kung hindi ka mag-iipon sa maliit, hindi ka rin makakapag-ipon kahit marami na yan. Maniwala ka sa akin. Bible yung nagsabi. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung hindi mo kayang palaguin yung maliit, hindi mo rin kaya lalong palaguin yung malaki. Kasi sobrang excited mo nung maliit, wala kang pambili. Nung nagkaroon kang malaki, mas madami ka nang gagastusin. Kaya mas lalong wala kang maiipon. Point number 4. Yan pa. Sabi dyan. Ay, tama. Point number 4. Delayed gratification is kingdom maturity. Children want now. Leaders invest for later. Childish mindset. Gusto ng ngayon agad may resulta. Pero yung mga leaders, mas pinapriority nila yung long term. Naintindihan? Sabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Okay? Huwag ka magmadali. Sabi nga kanina, may panahon. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Sa sobrang pagmamadali mo, gusto mo agad may resulta, na i-scam ka tuloy. Nagkakamali ka tuloy ng desisyon. Nagiging hasty ka tuloy. Hindi ka na nakakapag-isip ng matino. Sobrang emotional mo na kasi nadadala ka na nung pressure mo dun sa gusto mong mangyaring resulta na agad-agad. Gawan mo ng sistema. Yung kita, susunod yan. If you always choose comfort over calling, you will trade destiny for conveniency.
Kapag mas pinipili natin palagi yung madali, yung komportable, yung mabilis, mawawala sa'yo lalo yung purpose kung bakit ka ba nagninegosyo. Na dapat mong tuparin, na inutos ng Diyos. Pag nagkapera kasi tayo sometimes, di deserve ko to eh. 10 taon na ako nagninegosyo. Kailangan makabili naman ako ng Ferrari. Kasi this is my goal. Deserve ko to, Lord. Pinaghirapan ko to, di ba, Lord? Lord, sumagot ka, Lord. You are justifying it. Minsan totoo, pwede. Pero kung laging ganun yung gagawin mo sa buhay mo, parang lagi mo lang sinasabi na pinaghirapan ko to eh. Parang mong sinasabing that business is for you. No, you build. You systemize everything, you structure. Pag, imbis na bili mo yung Ferrari, mga 25 million, i-establish mo. Pag gumawa ka mas magandang mga sistema, gastusin mo yun para mas magandang sistema yung kumpanya mo. Sorry. Point number 5, last point. Think legacy, not just lifestyle. Lifestyle impresses people, legacy impacts generations. Sabi sa Psalms 112, maganda talaga yung lifestyle, no? Talagang ma-impress mo yung mga tao. Sobrang ganda naman ng sasakyan niya, sobrang ganda. Grabe yung alas niya, grabe yung sarili niya, 12 million, grabe. Pero yung legacy, it impacts generations. That's what we need to think. Yan yung kingdom thinkers. Yung lifestyle lang, gusto mong mabilib lang sa'yo yung mga tao. Short term. And it will not last. Ibebenta mo rin yan. Trust me, nabenta ko rin lahat. Psalms 112, 1-2. Maingay. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Oh. Sabi diyan, blessed. May pabor daw. Sino? Blessed are those who fear the Lord. Ano yung ibig sabihin ng fear the Lord? Yung sumusunod sa Kanyang salita. Yung may takot sa Kanya. Ano daw mangyayari? Yung kanilang daw mga anak. May effect sa generation. Their children will be mighty. Ang epekto ng buhay mo ngayon, ng ginagawa mo ngayon, hindi lang yan para sa'yo. Aabot yan sa mga susunod na henerasyon. They will become mighty. Titingalain sila ng mga tao dahil sa ginawa mo. You know, family, meron ba kayong pamilya na kilala na gano'n? Dahil sa ginawa ng tatay nila, ng mga ninuno nila, sino sila ngayon? Generational mindset. Long term. Long term. Long term. Matatapos na ako, 5 minutes na lang. And 1 hour. You can spend your life upgrading your lifestyle. Or, you can spend your life upgrading your lineage. So what do you want to choose? The choice is thinking. So, what kind of thinker you are? Are you? Are you yan? O ano? Tanggalin ko na nga. Nakakahiya eh. Anong klaseng thinker ka? Tinkerbell. Galing na talaga to. Hindi ko naisip yan. Closing. Naku po, tama nga ako. Hindi pa ako tapos. Ang haba pa nito. Closing. Dito na ako matatapos. Mga konti na lang talaga. 10 minutes. Sabi dyan, stop living paycheck to paycheck in your mind. Stop waking up just to survive another day or another year, another month. You were not created to maintain bills. You were created to build systems. Transformation does not begin in your wallet. It begins in your what? In your mind. So,
change your mind. Sabi yan, si Jesus Christ yung nagsasalita yan. This is the first time na nag-preach siya. Ang sabi niya, change your mind. Woo! Palakpakan natin yung Diyos. Basahin natin. From that time on, Jesus began to preach. Ano preach niya? Repent. For the kingdom of heaven is come near. Change your mind. Tanggalin mo na yung old mindset. Change your mind. Having this long-term mindset. Hindi long-term, 10 taon lang. Ang sinasabi ko dito, long-term, generational mindset. You leave wealth, inheritance to your children's. Explain natin. Repent, sa Greek, metanoia, ang ibig sabihin yan. Metanoia, verb form. Root word. Paano basahin niya? Metanoite. Yung verb. Yung root, metanoia. Pag break down natin, change after beyond, o after and beyond, meta, change. Or after, beyond. Knows, mind, understanding, or thinking. So, change your thinking, change your mind, change your understanding. Literal meaning niya, change your mind, change your way of thinking, transform your inner understanding, think differently. Dapat ganun tinuturo sa inyo dyan. Kailangan mo pang isipin yung mga pang-10 generasyon ng pamilya na meron ka. Look at the Rothschild family. They rule the world. They are globalists. They can manipulate anything they want. Pero hindi ko naman sinabing maging ganun kayo. Bad yun. Pero use your wealth to honor God. That's why you need to leave the inheritance and you need to think of generational wealth so that your family will live helping the purpose kung ba't tayo nabubuhay. Ganda nitong usapan na to. It's for matured. Yung hindi makakaintindi nito. Etong usapan natin pang matured. So, in Matthew 4:17, sobrang intense ng usapan. Yung laway ko, nandito na lahat sa mesa ko eh. Jesus was not simply saying, next na ako. Yan. Jesus was not simply saying, feel sorry for your sins. That's not repenting. Hindi yan yung sinasabi ng Greek translation. Hindi sinasabi, be emotional, umiyak ka. Kasi pag di ka umiyak, hindi totoo yung pagsisisi mo. Hindi dyan sinasabing, do religious rituals, magsimba ka na, magbasa ka na ng Bible, kasama ng mga nag-Bible study dito. Dapat hindi ka nasasablay. Hindi yun yung sinasabi dyan. Ang sabi dyan, change your mind. Kasi yung kaharian ng Diyos ay nandito na. Ulitin ko change your mind. Kasi yung kaharian ng Diyos, eto na. Currently, we are right. Currently, the kingdom of God is right here. You change your mind. We are working for the kingdom right now. And if you are not, don't call yourself citizen of the kingdom. Don't call yourself Christian. Kasi hindi mo binabago yung isipan mo niya, kaharian ng Diyos, eto na yun. Namumuhay na tayo sa kaharian niya. That's why you love each other, you love one another, you love your neighbor as you love yourself. Love your enemy. Mahirap sa akin yun. Mahirap din sa'yo. Pero kung alam mo, yung isipan mo ay nandito na ang kaharian ng Diyos, you are now serving the King. That's why your business is for the King. Tuloy ko pa. He was declaring this. Change your mindset. Change your worldview. Change your direction of life.
Turn from old thinking to God's kingdom thinking because the kingdom of God is here. We are now living in the kingdom of God. Lalo na kung dinideclare mo that you are a citizen of the kingdom. Lalo na kung dinideclare mo that Jesus Christ is your King. You are now living in the kingdom. In the kingdom. Already. Are you with me? Kingdom context of Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Meaning, change your thinking because God's government has arrived. We are now living in the kingdom. Now, old system, self-rule. New system, God's rule. Old mindset, worldly thinking. New mindset, kingdom thinking. Repentance is equals to mental transformation that produces life changes, a life change. Generational change. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, renew your mind, renewed direction, renewed your future. You plan. You understand? You think of long-term, generational. So let's declare this. Tapos na ako. 1, 2, 3, go. I refuse to live day by day, day-to-day think. Sorry. Isa pa. Mali ako. 1, 2, 3, go. I refuse to live day-to-day. I think beyond today's income. I think in seasons. I build systems. I invest for legacy. I steward what God entrusts me. I am not surviving. I am building. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless. I hope you learned something tonight. See you next week.